Madrid at welcome to our Sunday highlights where we talk about the core message of Pastor Hill's preaching in a short and quick manner. So once again, my name is Sister Kayla and we have here our beloved sister in Christ at kasama rin siya sa ating backing vocals at ang ating future worship leader. So, Sister Joy, pati ka naman sa ating mga viewers. Hello mga kapatid! Amen! So, ang preaching po natin kanina ay pinamagata, tomorrow is never promised. Amen. So, meron lang po tayo ditong inihandang mga katanungan na sasagutin ni Sister Joy based sa kanyang mga experience or yung natutunan niya kanina sa preaching. Amen. So, handa ka na ba, Sister Joy? Handa na. Amen. Handa na. So, para po sa una nating katanungan, sa dami ng plano natin sa buhay, naiisip ba natin kung kalooban ba ito ng Diyos o plano lang natin ito para sa ating sarili? Unang-una po ay, depende po. Kasi po, may times po kasi na dahil po sa problema, minsan naisip natin na sarili na lang natin yung natin na hindi natin na-i-include yung God's will. So, may times po na sarili na lang mismo natin yung parang gumagawa ng way para malagpasan yung. Tapos may times naman po na si Lord mismo yung may gustong gumawa sa buhay. Amen. So, kasi di ba minsan parang hindi mo na alam kung plano mo pa ba yung nangyayari or yung plano ng Panginoon. Pero sabi nga kanina sa preaching, lagi na natin i-include sa prayer natin. At sinabi nga sa Luke 20:42, let thy will be done. Laging kalooban ng Panginoon ang masusunod sa ating buhay. So, Sister Joy, para po sa ating pangalawang katanungan, kung ang buhay ay maikli at hindi natin pagmamayari, paano natin dapat ito gamitin araw-araw para magbigay luwalhati sa Diyos? Syempre po, hindi naman po kasi porket sinabi na yung 6 na araw binigay sa atin. Is dapat pa rin po araw-araw natin i-glorify si Lord, araw-araw pa rin tayo may time kay Lord. Na kahit sabihin natin, kasi hindi naman siya always na, hindi naman siya humihingi ng isang buong araw dapat eh. Kasi kahit na siguro mga 1 hour lang ng time mo, kailangan mabigyan mo pa rin ng oras eh. Amen, Sister Joy. So, sabi nga kanina ni Pastor Hino, life is unpredictable. So, hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo or what not. At sabi nga din, ang buhay ay maiksi lamang. So, why not, bakit hindi na natin ibigay sa Panginoon yung maiksing buhay niya? Okay, Sister Joy, para po sa ating huling tanong, handa ka na ba kung sakaling tawagin ka na ng Panginoon ngayon? O may mga bagay ka pang kailangan ayusin sa Kanya? To be honest, Ms. Kyla, hindi naman kasi natin alam talaga kung ano nga ba yung mangyayari in the future. Syempre, as for now, or habang nandito pa ako, hindi pa ako nandun, gusto ko and dapat i-follow pa rin natin yung will niya. And yun yung magiging goal natin as a anak ng Diyos. Yun yung goal natin para i-glorify siya, ipakilala siya sa and ako as a backup singer, i-glorify ko siya using my voice. Amen. Praise the Lord, Sister Justice. Napakagandang kasagutan. So, sabi nga po sa kanyang mga salita, sa Luke chapter 12, verse 40, you also must be ready for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. So, darating ang Panginoon na hindi natin ina-expect. Amen? So, at isa rin yan sa rason kung bakit tayo nandito. Because we are getting ready and we are preparing for His coming. Amen? So, Sister Joy, ano naman yung mga maipapayo mo sa ating mga viewers? Kasi nga, di ba sabi sa preaching, tomorrow is never promised. So, meron ka bang i-share sa kanila na pwede nilang gawin as a way of preparing sa pagdating ng Panginoon? Tulad nga ng preach ni Pastor kanina, tomorrow is never a promise. So, dapat po talaga na habang nandito pa tayo sa lupa or sa mundong to, is dapat gina-glorify na natin si Lord na habang alam, kasi ngayon, malapit na si Lord eh, ngayon malapit na yung pagbalik ni Lord. So, dapat ang una natin gawin is i-glorify siya, i-worship siya, and kung ano man yung gusto niya, kung ano man yung will niya para sa atin, dapat natin sundin para sa pagbabalik niya maging ready tayo. Amen. So, sabi nga sa mga preaching, lagi natin sinasabi na yung bigay ng Panginoon sa atin ng kaligtasan, ay regalo niya na sa atin. So, tatanggapin na lang natin at tayo ay susunod sa kanyang mga utos. Amen. So thank you again, Sister Jacet, sa yung mga magagandang kasagutan. So, para naman po sa
sa ating mga viewers, welcome na welcome po kayo i-visit ang aming Facebook page at ang aming YouTube channel. Ayan. So, mapapanood niyo po dun yung mga live preaching ni Pastor Hill. So, yun lang mga